What's up guys? Nandito na naman ang marites ng social media. Sa ngayon guys na video, alam ko wala namang kwenta to, pero mapapansin nyo pag nag-scroll kayo sa FB ngayon, maraming drama na mga eksena sa graduation din. No? Kadalasan yung mga bata na walang umaatin ng magulang. Tulad ng mga to. Okay guys, nakita natin iba-ibang eksena. Kadalasan hindi natin masisi yung mga bata na medyo emotional sila kasi makuhan pa yung damdamin nila mababaw pa ang kanilang damdamin, hindi pa sila na well structure ang kanilang mga isipan at saka damdamin, kaya medyo emotional sila. Pero guys, ako naranasan ko yan ganun. Pero kasi lang, medyo may edad na kasi ako noon. Okay, kung gusto nyo, alam kong wala nagtatanong, pero ikakwento ko lang sa inyo, no? Para lang makuha nyo, naranasan ko yan. Okay, nung nag-graduate ako ng college, guys, siyempre nasa magulang ako. Siyempre, feeling ng nanay ko, tatay ko, ako yung pag-asa nila kasi panganay ko, guys, eh. So, gumarbit ako ng seaman. So, ginawa ng nanay, tatay ko, nandun sila, nakamag-anak ko, naglitsun pa, di ba? Masayang-masaya kasi graduate na yung panganay lang anak. Yun na nga lang guys, pagkatapos ng celebration na yun, at ako naman ay walang alam-alam sa buhay na totoong harapin ko after my graduation. So, sa madaling salita guys, i-shortcut na natin, nabigo ang aking magulang nung pagkatapos kong graduate ay hindi ako naging seaman. Kasi bakit? Nahirapan ako mag-apply guys kasi wala nga akong backer, walang tumulong sa akin. Medyo anong panahon na yun guys ay nagkaroon na rin ako ng anak na isa. So lumabas na ako sa poder ng magulang ko. So sarili ko ng kayod ang aking pamilya. Siyempre may kargo na ako eh. So labas na yung magulang ko sa akin. Financially wala nang support sa kanila. As in sarili ko na lang. So sa madaling salita, nabigo ang magulang ko sa akin. Ngayon guys, nung habang nagtatrabaho ako bilang security guard. So, security officer. So ngayon, since ang kurso ko ay nautical, medyo nahirapan ako sa land-based na mga trabaho kasi hindi naman work-related yung aking kurso, seaman eh. Tapos, so naisipan ko ngayong mag-enroll sa University of Makati, UMac, University of Makati ng computer courses kasi nung panahon na yun, paputok pala yung computer courses, talagang hiring na hiring yung mga computer courses. Ngayon, nag-aral ako guys, ngayon kasi, so nag-aral ako, so ang mga classmate ko, natural, mas mga bata sa akin. So, eto na guys, natin, graduate na nga kami. Pag-graduate ko, since ang asawa ko ay busy sa mga anak ko, maliliit pa, at may isa pang mahiyain at piling ko ng panahon na hindi na big deal sa akin ang graduate kasi iisip ko nga na graduation is just only a first steps na lumabas sa totoong buhay. Since nakalabas na nga ako at nag-aral lang din ako ulit, so hindi na big deal sa akin yung graduate na ako lang mag-isa. No, ako lang mag-isa. So, ang ginawa ko nung panahon na yon, so, hindi na kailangan ng parents eh. May parents ka ba? Ay, wala. Parents na ako, sabi ko sa teacher ko. So, lumakad lang ako. Tumanggap ako ng diploma. Tapos, may picture akong mag-isa lang. At yun lang. Tapos, ang ginawa ko, tinitingnan ko na lang yung mga kabataan sa paligid. Kasi nga, since ako ay medyo may edad na noon, kasi matatay na nga ako, may mga anak na ako, tatay na ako nung panahon na yon. So, medyo yung damdamin ko at ang isipan ko ay structure na siya. Kumbaga, naluto na ng panahon, na subukan na ng panahon, hindi na madrama ang damdamin ko nung panahon na yon. So, tinitingnan ko na lang yung mga kabataan na kabats ko, na inisip ko, kasi may mga nag-iiyakan, may iba naman na
Kuya, kasi kuya tawag na sa akin, punta tayo sa bahay, mayroon kaming paparty. Inisip ko ba na hindi nila alam, after this graduation, is may nakaabang ng matinding mga alon sa buhay. Ganun ang nasa isip ko ng mga naon. So sabi ko lang, deserve naman nila kasi una-una, mga bata pa sila. So, kailangan nilang namnamin yung moment. Kaya, bakit ko ginawa tong story to regarding sa akin? Gusto ko lang bigyan ng inspiration yung mga kabataan. Pag graduate kayo, hindi big deal kung wala yung tatay nyo, walang nanay nyo, walang nakaatin sa inyo. Ang importante, na pagtagumpayan nyo yung pag-aaral nyo, nakuha nyo yung diploma nyo, at ihanda mo yung sarili nyo sa pagpasok nyo sa totoong buhay kasi yun ang medyo challenging na part ng buhay natin, yung lalabas na tayo sa poder na magulang natin or hahanap na tayo ng sarili nating paano tayo pangkabuhayan para tayo mabuhay, no? So yun ang pinaka-challenging. Naintindihan ko na medyo hilaw pa yung damdamin ng mga kabataan, pero don't make it so dramatic sa di natin masyadong ida-dramatic ang pag-graduate kasi ito ay unang steps lang naman para sa pagharap natin sa totoong buhay. Ngayon, ang kagandahan ng pag-graduate ka ay may tinatawag na proper arsenal ka sa knowledge mo at sa mga papilis na rin kasi yan naman kailangan sa Pilipinas para sa pag-apply. Proper arsenal ka na para mag-apply ng trabaho. But hindi yan garantiya na pag-graduate mo ay may magandang buhay o work kang naghihintay. Especially kung tayo mga estudyante na graduate ay walang nagbibigay sa atin ng tinatawag na backup o backer or financial backup din, ay talagang medyo pahirapan ng haharapin natin pagkatapos ating graduate. So, huwag nating masyadong i-dramatic ang graduation. Alam ko, madadagdagan ang ating confidence pag nandyan yung pamilya natin. But, kung wala yung pamilya, wala mag-aatin, para sa akin less ng expectation. Kasi nung unang gumraduate ako ng nautical na course ko bilang seaman, na-pressure ako. Na-pressure ako na panganay ako, sa akin nakatuon. Na-pressure ako nung panahon na yun at yun na nga, walang nangyari sa buhay ko noon at nung graduate din ako ng second course ko na computer na courses, hindi na ganong kuan kasi siyempre tamihimik lang ako nag-aaral, may pamilya ako, may trabaho ako, nag-aaral ako. Parang self-supporting na lang din. So nung habang nag-aaral ako, habang parating yung graduation din namin, ang mga classmate ko ay excited sila kasi graduation na nga daw, graduated na, mag-graduate na sila. Ako, inisip ko lang panahon na yon, hindi nyo alam na mas matinding laban na pagkatapos ng graduation. So, nung graduate nga kami, sila, nagtinitingnan ko lang, nasa tabi lang ako, dala-dala ko yung, nakatoga rin kasi naman kami noon eh. So, dala-dala ko lang yung sombrero ng tiwag ko, tingin-tingin ako sa paligid, ako lang mag-isa, na hindi ako nakaramdam ng drama-drama na ako lang mag-isa, walang umatin sa akin. Hindi kasi naranasan ko na nga, sabi ko, nagkuhan lang ako sa mga kabataan, tumitingin lang ako sa kabataan na parang ang saya-saya nila, lalo na yung mga magulang, parang achieve nila yung nung graduation ng mga anak nila. So nung ako na po ay naging tatay na at graduate na yung anak ko ng elementary, graduate ng high school, ay wala pong oras. Kasi talagang hirap na hirap kami, halos wala kami makain, ako lang magtatrabaho mag-isa. Talagang hirap na hirap kami nung panahon na yon. So sabi ko, nak, elementary pa lang naman yan, nak eh. Kung ka na lang, iraos mo na lang yan, sabi ko. Kasi mahihain din yung misis ko, ayaw matin ng graduation. Mahihain siya. Iraos mo na lang yan, nak, sabi ko. So, yung mga anak ko, kinakabit nila yung kanilang ribbon. May mga achievement din kasi yung mga anak ko, top 1, top 2, ganun. Sila na lang nagkakabit. Sa high school, ganun din. Sa akin, hindi pa naman issue yan, sabi ko. High school lang naman, ginaganon ko sila.
Pero nung college, binigyan ko talaga sila ng special na time kasi alam ko ang college kaya hindi kasi basta-basta maitawid. So since nandun naman kami, magulang kami, binigyan ko talaga sila ng tinatawag na effort na maatinan yung graduation day. Kasi achievement din nila yon mga kabataan. Kaya masabi ko lang, ayun guys, nung mga anak ko na ang graduate ng college, mga anak ko, graduate sila ng college, ang naramdaman ko bilang magulang ay masaya, pero kinakabahan. Bakit masaya? Siyempre masaya ako dahil napagtagumpayan namin na graduate sila ng college. Kinakabahan din ako kasi nandun yung stigma ko kasi college graduate din ako. Nandun yung stigma ko nung panahon na ako ay naghahanap ng trabaho at walang nakakatulong, walang nakakabakir, walang kilala. Habang kukuhan sila doon sa graduation, napakarami nilang estudyante. Dami talaga nila. Tapos sabi ko sa isip-isip ko, hala, paano kaya mag-apply yung mga anak ko ng trabaho? Ganon talaga. Doon ang nasa isip ko. Yun ang palagi ko na, hala, paano kaya? Ganon-ganon ako. Wala pa naman kaming kilala. Ganon-ganon ako. So, gusto ko lang ihatid sa mga kabataan, huwag nyo masyadong i-dramatic yung pag-graduate na walang magulang. Pwede naman natin itawid yun na hindi natin i-dramatic. Na kung wala tayong magulang, alam kong mahilaw pa ang damdamin ng mga kabataan. Pero gusto ko lang ihatid sa video na to na graduation is not yung tinatawag na just only a first steps how to face the real worlds of life. Ika nga. So, kuwan lang, harapin mo lang graduation na may dignidad ka na. Kahit walang aatin sa akin, ay okay lang naman ako. Hindi natin kailangan i-dramatic ang ating buhay kasi self-pity is isa yan sa mga magbibigay sa atin ng down. Ida-down natin ang sarili natin, awang-awa tayo sa sarili natin dahil wala tayong magulang. Hindi. Kailangan tumayo tayo ng medyo may tibay ang damdamin kasi mas malupit nga po ang mundo. Ang totoong buhay, mas malupit doon, mas maraming trials at hindi tayo sasantuhin. So guys, nilabas ko tong video na to, mga reaction ko sa mga drama sa mga graduation day ay kung wala kayong mag-a-attend sa inyo, wala magulang, walang auntie, nag-isa lang kayo. Naranasan ko yan, nag-isa ako, di ba? Pininto ko nga sa inyo na second course ko ako lang mag-isa. Ay hindi yun issue. Tayo lang kayo at huwag nyo masyadong i-dramatic ang moment na yun. Kasi first tips lang naman ng graduation. First tips lang. Para pinakita mo lang na nagtagumpay ka sa mga proseso para magkaroon ka ng diploma at yun ang gagamitin mo para sa pagtatrabaho. So ihanda mo na lang ang sarili mo na iharapin yung totoong buhay ng paghahanap ng trabaho kasi yun talaga ang pinakamahirap, especially kung nasa Pilipinas ka. Okay guys? Bye-bye!